Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid na narito at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang pag-uusapan natin ay totoo ba kapag namatay na ang mga tao ay nasa langit na sila? Yan ang karamihan na naririnig natin sa mga ibang tao na happy birthday Papa in heaven. Kanila, no? Titignan natin kung ano ba ang turo ng ating Panginoong Jesucristo rito. Kailangan bilang isang alagad ay tayo yung naturuan ng kanyang inuutos, ng kanyang mga turo. Kaya dapat natin alam kung pagkatapos na ang tao ay mamamatay, saan siya pupunta. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa English niyan, man is destined to die, then after that, judgment. Yan ang kanyan, English niya. Okay? So, pagkatapos mamatay ng isang tao, meron siyang pupuntahan. In the book of Ecclesiastes, ang sabi doon, when man dead, then his body will turn to, Become dead. it will turn to, sa Tagalog, yung kanyang yung kanyang katawan ay babalik sa lupa. Ang kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, ay babalik sa Diyos. In the book of Ecclesiastes. Okay? Pero dito sa Hebreo, chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Pagpatuloy natin. Sa Revelation chapter 9, verse 10, nang alisin ng kordero ang panglimang selyo. Sino yung kordero? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. So ang ating Panginoong Jesucristo, nung binuksan niya ang selyo, nakita niya yung mga espiritu, yung kaluluwa ng mga namatay na dahil sa salita ng Diyos, dahil sila ay nagpatotoo ng salita ng Diyos. So yung kaluluwang napunta sa gambana o altar ng Diyos, no? At alam natin yung altar ng Diyos ay nasa langit. Okay. Sino ang mga yon? Yung mga tagasunod ni Kristo, yung mga alagad niya. Yung mga alagad niya, kapag namatay sila, yung kanilang kaluluwa ay mapupunta sa langit, sa dambana ng Diyos. So alam na natin kung saan tayo patutungo bilang kanyang alagad. Okay? Ngayon, pagpatuloy natin sa verse 11, binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila. So ibig sabihin, malinis sila. At sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon. So sila'y magpahinga muna. Ibig sabihin, yung kanilang kaluluwa ay nasa dambana at sila'y nagpapahinga doon. Hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin din tulad nila.
No, sino yung papatay kasi? Nung nagkasala ang tao, no, siya ay mamamatay. No, anong dahilan ng kanilang kamatayan? Sila ay nagkasala. Bakit? Kasi yung unang magulang natin ay natukso, kaya sila ay nagkasala, sila ay namatay. Yan ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, yung kaluluwa ng mga lingkod ng Diyos na sumusunod sa turo ni Kristo Jesus, no, yung kanilang kaluluwa ay nasa langit sa dambana ng Diyos. Yon, no? Ngayon, sila ay magpahinga muna doon. Ibig sabihin, hindi sila yung nabubuhay na kasama ni Kristo doon sa langit, kundi nagpapahinga sila. Tulad ng mga patay dyan sa parang nagpapahinga lang yan, mga yan. Pagpatuloy natin, mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19, tanong. So yung pumunta doon sa langit, sa dambana ng Diyos, nakaluluwa ng mga taong namatay na naglilingkod kay Kristo, alagad ni Kristo, no, sila yung napunta sa langit, sa dambana ng Diyos. Yung hindi lingkod ni Kristo Jesus, yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, saan naman pupunta yung kanilang espiritu, yung kanilang kaluluwa? Sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Pagpatuloy natin. Sa kalagayang nito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sino yung mga espiritong nakabilanggo? Pagpatuloy natin sa verse 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong naghihintay na ang Diyos sa kanila sa panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong ay ilang tao lamang ang nakaligtas sa tubig. Sino yon? Yung pamilya ni Noe. Yun lang ang nakaligtas. So yung mga taong na kinukumbinsi ni Noe, ayaw sumunod sa kanya, ayaw sumunod sa Diyos. So sila yung itong mga espiritong nakabilanggo. So ibig sabihin, ang mga espiritong nakabilanggo ngayon ay yun ang mga yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Doon mapupunta yung espiritu ng taong hindi sumusunod sa Diyos. Sila'y ibibilanggo. So magkahiwalay ngayon. No? Yung alagad ni Kristo na sumusunod kay Kristo, sumusunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, pag sila'y namatay, yung kanilang kaluluwa ay mapupunta sa langit, sa dambana ng Diyos. At doon sila magpahinga. Okay? Hanggang hintayin nila yung kabuuan ng mga alagad na mamamatay pa. Okay? So, sana naintindihan natin kung saan napupunta yung kaluluwa nung taong namamatay. No? Dapat naintindihan natin yun. Pagpatuloy natin. Sa Revelation chapter 9 verse 11, binigyan ng puting sa Mateo 28:19-20. Kaya nga, inutusan ni Kristo Jesus yung kanyang mga alagad. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bakit?
Kasi sila yung, halimbawa sila yung mga, kung sila yung magiging alagad, sila yung, pag namatay na sila yung mapupunta doon sa langit, doon sa damba ng Diyos. Okay? Papatuloy natin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Sa 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sumunod. So yung alagad ni Kristo, sumusunod sa inuutos ni Kristo. So, halimbawa, siya'y naging alagad ni Kristo, siya'y sumusunod sa inuutos ni Kristo, siya'y namatay, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa langit, sa dambana ng Diyos. No? Doon natin, so, tayong pinangaralan ng ating Panginoong Jesucristo, alam natin kung ano yung sasabihin natin. Kung saan napupunta ang kaluluwa ng isang tao kapag siya'y namatay na. Okay? So, alam natin yun. Balik tayo doon sa paksa natin. Totoo ba kapag namatay na ang mga tao ay nasa langit na sila? Hindi lahat. Kundi yung mga nasa langit na kaluluwa ng mga namatay na nasa tambanan ng Diyos ay yung mga kanyang alagad. Yung mga alagad niyang sumusunod sa inuutos ni Kristo Jesus. So dapat maliwanag sa atin yun. Kaya kung may nagsasabi, Happy birthday, Father in Heaven. Tayo na nakakaalam ng katotohanan, sasabihin natin dun sa tao na yon, hindi niya alam yung katotohanan. Okay? Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.